Magandang araw! Ito po si Miss Shanley, nagbabalik upang magbigay sa inyo ng nakaka-inspire, nakakaiyak na mga love story. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, maaaring mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin kung nagustuhan ninyo ang ating kwentong ibabahagi ngayong araw. Maraming salamat! Gandang araw po, Miss Narrator, at sa mga taong tagapakinig ng channel na ito. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Vivian. Ikukwento ko sa inyo ngayon ang isang kwentong pag-ibig na nagbigay sa akin ng aral at kakaibang karanasan sa buhay. Isa akong call center, Miss Shanley, at palaging day shift ang in ko sa trabaho. Mayroon din naman akong boyfriend noon. Itago na lang natin siya sa pangalang Carlos. Ang trabaho niya naman ay isang security guard. Pero panggabi naman ang in niya sa trabaho. Nagkakasama lang kami tuwing day off at iyon ay ang araw ng linggo. Minsan pa nga ay wala kaming day off kaya hindi kami makapagkita. Aaminin ko, Miss Friendly, na napakahirap ng naging relasyon namin iyon. Dahil isang beses sa isang linggo lang kami magkita ng boyfriend ko. Pero hindi ko maipaliwanag kung bakit umabot kami ng 3 taon. 3 taong anibersaryo namin, Miss Gently, nang mapagpasyahan kong supresahin siya sa kanyang apartment. Dahil araw naman iyon ng linggo. May dala-dala pa akong cake na may nakasulat na Happy Anniversary, Mahal. Mayroon din akong dala-dalang balon at grabe ang ngiti ko bago ipihit ang seradora ng pinto. Nabitawan ko na lamang ang aking dala-dala nang bumulogta sa akin ang hubot-hubad na katawan ng aking nobyo. Pati na rin ang kasamahan ko sa trabaho. Sarap na sarap pala sila sa ginawa nila, Miss Friendly, at ang ingay pa ng katrabaho kong si Jessa. Gulat akong tiningnan ang aking nobyo at bigla na lamang siyang napatanggal ng kanyang junjun sa pechay ng aking kaklase. Mga traidor kayo, sigaw ko iyon. Dali-dali namang sinuot ng aking nobyo ang kanyang mga damit at agad akong nilapitan upang magpaliwanag. Huwag mo kong hawakan, Carlos. Nandidiri ako sa'yo. Kailan pa? Kailan niyo pa ako nilolokong dalawa? Kaya pala may pa-comfort kang nalalaman, Jessa. Yun pala ay aagawin mo lang ang nobyo ko. Galit at mahabang turan ko sa kanila. Hindi ganon. Hindi pa natapos ng salita si Jessa ay sinampal ko na siya. Lumabas na ako ng apartment. Doon ko na inilabas sa daan ang mga sakit na nararamdaman ko. Grabe, ang sakit. Hindi pa pala ako sapat. Akala ko kami na hanggang pagtanda. Hindi pala. Isa lang ang paraan na naisip ko para kalimutan ang sakit na nararamdaman ko. Ang pumunta ng bar at lunurin ang aking sarili sa alak. Makatulog at makalimot sa lahat. Umorder ako, Miss Friendly, ng pinakamatapang na alak at nagpakasaya. Nang mapansin kong hindi natuwid ang aking paningin at nasusuka na, doon ako lumabas ng bar. May nakita pa akong pulang kotse. Gusto ko sanang tingnan ang sarili ko. Ngunit sumuka ako. Ramdam ko na para bang pati lalamunan ko ay sasama na rin palabas. Lumabas sa kotse ang isang matipuno at gwapong lalaki, Miss Friendly. Miss, are you okay? Hindi ako sumagot. Saan ka ba nakatira? Ihahatid na kita. Hindi pa rin ako sumagot dahil sa hilo at kakaibang sakit sa ulo. Ramdam kong binuhat na lamang ako ng lalaki papasok sa kotse niya. Pagkapasok namin sa apartment niya ay agad ko siyang hinalikan. Gumanti naman ito. Nagiinit ang katawan ko habang patuloy kaming naghahalikan. At inamin ko, gusto ko na may mangyaring iyon sa aming dalawa.
Nagpatuloy ang halikan namin hanggang sa dahan-dahan naming hinubad ang aming damit. Ang apartment na iyon ay napuno ng ingay sa ginawa naming dalawa. Nagising ako sa isang sinag ng araw. Dali-dali akong nagbihis at nag-ayos ng sarili bago lumabas roon. Pinagmumura ko ang sarili ko dahil sa walang pag-iisip na ginawa ko. Kakabreak pa lamang namin ng jowa ko, tapos nadiligan na ako. Wala na siguro ako sa matinong pag-iisip.